Bukod sa ovicidal, larvicidal mosquito trap, may makabago na ring sandata ngayon ang pamahalaan laban sa dengue. Ito ay ang tinatawag na dengue vector surveillance kung saan sa isang website ang lugar na pinangingitlugan ng lamok. Si Bianca Piedad para sa detalye. Mas pinaigting panglalo ng Department of Health, Department of Science and Technology, Department of Education at mga kaugnay na ahensya ang kampanya laban sa dengue. Ito ay sa tulong ng ovicidal, larvicidal o OL traps ng DOST at ang bagong dengue alert website na tinawag na Dengue Vector Surveillance. Ang OL traps ay ligtas gamitin, mura at environment friendly. Tinutulungan itong kontrolin ang pagdami ng lamok bilang isang surveillance tool at trap na kumokolekta ng itlog ng lamok sa isang lugar. Ito rin ang magiging basihan ng dengue warning na ipapakita naman sa Dengue Vector Surveillance website. Sa ngayon ay dinedesenyo ang website na maging bahagi ng Project NOAA platform. Sa pamamagitan nito, hindi na lang sa lagay ng panahon at baha madaling maaaksyonan at maaabisuhan ang publiko, kundi maging sa sitwasyon ng dengue sa isang komunidad. Gusto natin kasi buong bayan, hindi lang mga gumagawa ng mga research o mga nasa DOH, sa DOST ang nakakaintindi, nakakaalam ng datos tungkol sa lamok, pati public. Kaugnay nito na ilatag na sa 100% na mahigit 20,000 paaralan sa priority areas ng DOH ang OL traps, habang nalagyan na rin ng halos 14,000 schools sa non-priority areas. Ang mga datos ay nanggagaling sa mga teacher na sa OL trap at binibilang yung mga itlog at malalaman natin kung maraming lamok o konti lang doon sa lugar nila. Kahit ang public makaka-access sa website na to. Naglaan naman ang DOH ng 84 na milyong piso para sa proyekto at 30 milyon naman dito ay ilalabas ngayong Hunyo para sa supply ng trap at pellets. Mabibili naman ang mga trap at pellets sa malalaking drugstore sa bansa sa murang halaga. Kaya naman maaari na makaiwas sa malalang epekto ng kagat ng lamok na may dalang dengue. Para sa telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.